Ayun. At sandali lang po. Hindi ko na tuloy alam kung saan ko papatayin. Ito. Sandali lang. Taste and see. Ayan. Thank you, Lord God, sa taste and see. At sa ating music, no? Napakaganda po talaga ng ating music. Kahit ilang ulit-ulit kong pakinggan, maganda talaga siya. Praise God. And we hope na ay makaabot tayo ng Di isang namin, likes. Apostle, di ka namin makita. Hindi ko kami makita. Ay, oo nga, bakit ba? Nasaan ba ako? Nakalimutan ko. Nakalimutan kong mag-on ng aking camera. Ayan, praise God. Good morning sa bawat isa. At Salita ka mag-isa. hinanap nyo kung sino yon. Ay, nako, paano ba yan? Amen, glory to God. Teka, sandali lang. Nasaan na ba tayo? Ayusin ko lang. Ayun. Ay naku, nagtatalunan ang aking mga pusa. Makukulit. Thank you, Lord. Amen. So, teka, wala pa ba ang aking co-host? No? Wala pa yata eh. Nandiyan na ba si Tons? Tons, nandito ka na? Wala pa. Praise God. Darating mamaya si Tons. Amen. Ayan. Para meron akong co-host. Mamaya ang konti. Ayan, sige, bago po tayo magpatuloy ay mag-pray po muna tayo. Amen, hallelujah. Father in heaven, we thank you, Lord God, for your amazing grace in our lives. Thank you, Lord, for the strength for the whole day. Thank you for being with us and that whatever things that we have gone through the day, oh Lord God, we thank you for the strength. We thank you, Lord, for the peace and the patience, for the love and endurance. Thank you, Lord God. And as we join in this teaching, oh Lord God, I pray, oh Father, that everyone will be refreshed, oh Lord, by the revelation of your words. Thank you, Lord God, for opening our hearts. We are willing to be taught. We are willing to be disciplined. And we ask, Lord God, for more understanding of the letters of Paul in First Corinthians chapter 10. Now, Lord, give us, O Lord God, an insight. Give us, O Lord God, your revelational knowledge. Give us, Lord, wisdom so we can truly absorb what was written in this letter. Father, bless everyone, O Lord God, and bless us all with your manifold blessing. As we read your scripture and study them, we meditate them, O Lord God. May your presence be among us. You promise in Malachi chapter 3 from verse 16. You said, O Lord God, that those who meditated in your words and talk about your precepts, that Lord God, you were listening to them, O Lord, and you write their names in the book of remembrance. And so I ask, O Lord God, that tonight be with us. Let your presence be with us. Watch us, O Lord God. Listen to us, O Lord God, and even correct us, Lord, giving us insight. But let our names be written in your book of remembrance. Father, thank you, we pray in Jesus Christ's name. Amen, amen, hallelujah. Ayan, magandang umaga sa bawat isa. At teka, sandali lang po, inom lang ako ng tubig. Ayan, at nakakauhaw. Mainit po dito sa Pilipinas. Pero okay lang. Kontrolado naman ang init. Hindi masyadong mainit. Pero mainit na rin. Ano ba talaga? Amen, hallelujah! Praise the Lord. At meron po ba kang tanong doon sa nauna sa first verses na pinag-usapan natin sa chapter 10? No? Ipo-post ko lang para maalala ninyo. Thank you, Lord God. Ayan, sa Old Testament, meaning to say na dito po pinakita natin yung um, anong mga example sa Old Testament sapagkat pinag-usapan nga ni Paul, no? Yung discipline in the church na kahit siya ay hindi po siya, bagamat siya ay entitled for the salary, for the wages,
as he preached the gospel. Hindi po niya ginamit yung privilege na yun because ayaw po niya na maging pabigat po siya sa church at ayaw din niyang may masabi ang mga tao na that would hinder the preaching of the gospel. Yun talagang primary reason ni Paul. Hindi lamang sa mapabigat kung hindi ayaw niya na mahinder ang preaching of the gospel kasi pagka matisod na, wala na, no? Hindi na welcome, hindi na ang tawag dito, hindi na kayo magkaunawaan. Yun. Hindi na po magkaunawaan. Kaya ayaw ni Paul na mahinder yon. So, yun nga po na tayo ay tinitingnan natin ito at sabi nga ay binasa natin yung Book of Numbers, binasa natin, nakita natin na yung they have seen so much, no? They have seen the power of God, supernatural power, pero pasaway pa rin sila, 'di ba? Kaya sinabi natin na experiencing supernatural things does not guarantee salvation. So, if it doesn't guarantee salvation, it does not guarantee faith as well. Totoo yun. Makakita ka ng miracles. Do you have faith? No. Actually, no. Marami na po tayong nakita ang ganyan na sa ating ministry. Gusto lang nila healing, pero faith, wala po talaga. You hope na magkaroon ng faith na, alam mo yon kapag ikaw ay ginamit ng Panginoon for that miracle, ay masasabi mo, oh, ito na ngayon nakikita na niya, maniniwala na siya, magkaroon na siya ng faith. Pero hindi po totoo. Hindi po. Bakit? Yun nga po nakakalungkot dahil lalo na ang tao ay imbes na lumapit sa Panginoon at lalo siyang kilanlin, ang nangyari po ay lalapit siya dahil mayroon siyang kailangan. Hindi dahil natakot siya, nagpakumbaba siya at nagbago siya dahil nakita niya ang kapangyarihan ng Lord. Hindi po, ngayon po ay lalapit sila and they would say they believe, pero ang believing nila is only up to makuha nila yung kailangan. I have seen it over and over again in my ministry. Kaya nakakalungkot, no? Ako talaga nalulungkot ako sa mga ganyan. At kung minsan, nasasabi ko, wag na lang ako mag-pray, Lord. Pero sabi ng Lord, hindi. You must pray. Kahit ganyan yung mga puso nila. I have seen so many great miracles have been done through your mentor. Pero the people, ganun lang. Yung COVID, grabe yun. Grabing miracle. Pero nasa na sila? Yung mga pinagaling ng Lord. Yung iba nga, ang kilala pa ni Doña Flora, nawala na talaga eh. Oo, wala. Ganun na lang. Pag sinabi, nandyan sina Pastora. Ay, ginusto ko talagang pumunta pero, kahit hindi ka pumunta, walang problema pero kay Lord, nawala na pati kay Lord kasi okay na, okay na sila, 'di ba? That's really the problem. Yun po ang problema natin, no? Na tayo po ay madali po tayo talagang ma ano tawag dito? Gustuhin natin tapos biglang mawala po yung ating pagmamahal. Hindi ko alam kung nagmahal ba talaga o talagang gusto lang. Gusto lang niya yung gusto nila. Ah. So yun, at dahil mahirap ispilingin, minsan gusto mo lang mag-give up. Ganun po ang naramdaman ko noon. Ah, ah, yes, ganda naman ng suot ni Madam. Yes, Madam Tons. Teka, mayroong nagsasalita eh. Ay, Marcia, Naka-host, Marcia, Pastor. yan. Thank you, Marcia. Mute, mute, mute. Yes, Tons. Last week ko pa to dapat tanong, kaso naubusan tayo ng time. Oh, Question. okay. Yes. Di ba nga si Paul, grabe yung pakikisama niya. Mm-mm. Depende sa crowd, madali siyang mag-adapt kasi nga yung heart niya is nasa ano talaga,
Mm. sa Panginoon. So, sa panahon ngayon, kahit na ako din, Iko-co-host kita, hirap. sorry. Co-host kita? Yes Hindi. po, Okay, namin sige. sa gawas, kay Fisyo ni Ate Ah, Abby. okay. Pero okay lang po. So, ang tanong ko, sa ngayon, based lang din sa nakikita ko at na-experience, hirap ang church, ang believers, ang elders, ang pastor din na makibagay. Kumbaga, Mm. meron lang exclusivity. Si pastor ganito ay ito yung crowd niya. Ito din yung ano niya, parang close niya. Hindi siya, masabi natin, hindi siya for all, kumbaga. Pero Mm. nag-aaral ng word. Ang tanong ko, bakit hirap tayo? For example, ako din, hindi rin ako lahat madaling makibagay. Ano ba yun? Meron akong, ano ba, parang dahil din sa nahihiya or hindi naman siya reservation talaga. Parang maulaw ba? Ganyan? Or aloof lang konti? Ah, So, hindi natin love si Lord talaga? Ganun? actually, pag ganun ang nararamdaman mo, that is because incomplete yung knowledge mo, no? Incomplete. Yun yung tanong ko kanina sa TSMD. Kung the last time that I read in the Bible na kung saan instant ang sagot ng Lord is in the time of Moses. Ilang beses, di ba? Pagka si Moses inattack ng mga rebelde, instant ang sagot ni Lord. Pero biglang after 14 plus 14, dalawa lang. Dalawang 14 lang. Okay. 28 generations. Kasi tatlong generations, tatlong 14 generations yan eh. From, um, tama. Oh. From Adam to David, 14 generation. Ay, tama ba? From Adam to David, 14 generation. From David to Jesus, 14 generations then. Oh. So, after 14 generations, after 28 generations, saka pa lang nangyari ulit. At sa New Testament, kay Peter. So, bakit hindi yan nangyayari ngayon, yung ginawa ni Peter? Yun ang question ko, no? Oh. Ngayon, dahil sabi mo nga, bakit hindi magawa nung pastor to be like Peter, like Paul? Bakit basa tayo ng basa pero hindi natin nagagawa? Anong nangyari kay Peter? Kay Peter, hindi naman niya kilala ang Holy Spirit. Sinabi sa kanya pero, what is that? Ganun yun eh. Parang tayo din nun, ano kaya yun? Pero, at the time na sinasabi ng Lord, they were fully believing. Ano man yun, they believe it's good. At nung nag-yield sila, they're asking for the Holy Spirit kasi wala na nga si Jesus to guide them. Now, the Holy Spirit ang inatasan na to guide them. Dinisire nila ng without reservation. Inaccept nila ng walang limit. Inallow nila ang Holy Spirit just to move. Kaya ganun ka-bold, no? Walang hindrance sa kanila. To the point, pag binasa mo yung chapter 5 na binasa namin na hindi pa namin natapos, actually, they counted joy nung sila ay pinagpapalo na sila, ha? Imbes na ang sakit. Alam mo sabi nila, "Oy, salamat, salamat. Kasi natamo namin ito. The Lord count us worthy to share the suffering of Christ." Ay, sino ba naman ang pinalo na ganun ang response? Ngayon, kapag pinersecute ang pastor, ano sabi? Lord, ba't ako? Di ba? Complain. Ba't ako? Ba't ganitong ginawa mo sa akin? Sila, nung pinersecute sila, ang sabi nila, salamat Lord, nakapartake kami, natikman namin yung hapdi na naramdaman ni Jesus, na nalaman namin na ganito pala kasakit. And they were joyful. Pero sa ngayon, batikusin mo, lalo na yung mga mayayamang pastor, pag hindi ka ilalagay sa korte, slander ang case mo.
no? O kaya palabasin ka ng church. I-excommunicate ka kaagad. Na-experience din natin yan. Yeah. Na-experience na. Napapangiti ako kasi naranasan ko yun eh. Ilang beses. Ilang beses ka i-reject. Sabi ko, Lord, ganito din yung naramdaman mo. No? Hapdi, sakit, yung feeling mo, unwanted ka. That is because kulang ang kaalaman. Kulang ang pakikiniig kay Lord. Kulang. Hindi sila that open. Si Peter kasi, he was willing to accept, to go through the sufferings of Christ. He was willing even to die. Sabi nga niya, I am willing to die. Oh, nung una, natakot siya. Pero pangalawa, he's no longer afraid. Siyempre, No? 22 man. Kailangan maririnig. Kasi, Nadala na siya. nadala daw siya nung una. Di ba hanggang ngayon, kinokondem pa rin si Peter with that, yung tilaok ng manok. No? Condemnation yon. Akala mo, pinaparangalan si Peter? Hindi, kinokondem na siya. Hindi makaalpas ang tao doon sa ginawa niya na binitray na ang Lord. Hindi na mapatawad si Hindi na mapatawad si Peter. Ano nang ibig sabihin nun? 2,000. Sabi ni Bishop, 2,000 taon na daw nakaraan. Ganun pa rin, no? No? Tinatabi pa rin yung manok sa kanya. Ibig sabihin, grabe yung kanyang condemnation. No? Hindi nga. Hallelujah. Kaya po ganun. Para, Opo. good luck daw yan sa mga sabungero si San Pedro. Kaso lang, sa totoo lang, ginamit yan ni Satanas to condemn what Peter has done. Hindi natin mapatawad. Kaya pangutya yan, Akala nila ay simbolo yan ng kung ano-ano. Actually, it's a pangungutya. No? Pangungutya yan. Kaya yung tanong ni Tons, bakit hindi mo magawa? Kasi kulang. Tingnan mo, ngayon tingnan mo ha, at the time, ganito lang alam mo. Pero ngayon, lumawak yung kaalaman mo sa salita ng Diyos. Lumawak yung paano mo i-apply. Hindi ba you started to open up, no? You started to reach out your family. You started to reach out your friends. Hindi ka na nahihiya. Bakit? You begin to understand. Naunawaan mo. Pero yung exclusive, kasi yun hanggang doon lang pagkaunawa niya eh. Yun ang nakakaawa doon, no? Hanggang doon lang pagkakaunawa niya. Eh kung kami nga nagpi-preach ako, sabi ko, it is possible to ask God for money and He gives. Sabi niya, paano? Ay, pastor na yon ha, mga pastor nagtanong, paano? Sabi ko, ay, paano? Uy, dapat alam mo to. No? Alam mo to. Eh ngayon, tingnan mo, maraming mga pastors na paano mo ipipreach si Holy Spirit sa ano nila inano na nila, pinaobsolete na nila, 'di ba? Ang batas. Sila pang nagtuturo sa loob ng churches nila, obsolete ang batas. So paano makasunod? Hindi lang inobsolete ang batas. Ayaw rin ang manifestation ng Holy Spirit. So paano? Imbis na dagdagan ng kaalaman, nawala. Ayan. Meron naman, gusto, power lang. No? Kailangan, hindi pwede na walang healing. Hindi pwede na walang, laying of hands. Hindi pwedeng ganun. Kailangan may mangyari, may mangyari. Ang tanong, dapat nga may mangyari. Nangyari na ba sa'yo? Nagbago ka na ba? Kasi noon, puro power, puro power. Hindi rin, hindi balanse. Hindi balanse. Ito balanse ito si Peter at saka mga apostles. Amen. Hallelujah.
Kaya sabi nga niya, naging example sa atin ito, lahat, no? Kaya hindi po tayo yung magga-gather tayo, pagkatapos we eat, pagkatapos we play, pagkatapos okay, sige na, okay na. Okay din na magre-rebelde tayo kay pastor kapag kasi hindi natin nagustuhan yung ginawa ni pastor. Ay, ay naku. Matuto tayo na there is an ecclesiastical authority, no? May tinatawag na ecclesiastical authority. Na gina-grant yan ng Panginoon sa mga head pastors, sa mga pastors. You cannot just do that, no? Kailangan i-channel mo kay God yung complaint mo at si God na ang bahala. Hindi yung basta bangay tayo ng bangay. Kung gusto mo talagang kausapin si pastor, di kausapin mo ng maayos. Kung nangagat si pastor nung kinausap mo kasi guilty, yun, iiyak mo kay Lord yun. Siguradong tatamaan si pastor niyan kasi laki din ang accountability talaga ni pastor. Kasi nakalagay yan mga kapatid, ecclesiastical authority. Nandyan yan sa Hebrews 13. No? Hebrews 13 po yan. Na hindi ka dapat maging pabigat sa nag-alaga sa iyong kaluluwa. Dapat makinig ka sa mga pagtuturo. Paano ako makikinig kung si pastor nga hindi ko nakitang nagbago din. Ayan, accountability niya yan kay God. Pero yung salita ng Diyos na kanyang binitawan, sundin mo yon. Kailangan sundin mo yon. Praise God. Kasi word of God yun eh. Hindi naman niya word yun. Okay, so we were told not to lust, not to become idolaters, not to be sexually or not to commit sexual immorality, and not to tempt Christ by, sabihin mo, maunawaan naman ako ni Lord, that is tempting God. Alam naman ng Lord na ang nasa puso ko, that is tempting God. Dahil may batas ang Diyos. Hindi tayo exempted. Hallelujah. Okay. Kaya nga, lahat ng mga nakasulat sa Biblia ay para sa ating example. Para kung yun mali, wag mo sundan. Yung tama, yun ang sundan mo. Okay. Kaya nga, sabi nga, no, na therefore, let him who thinks he stands and take heed, lest he fall. Kaya tingnan natin kung paano tayo tumayo sa harap ng Diyos. Paano natin nilakaran ng salita ng Diyos. Makita dapat sa atin. Dapat tayo naging example sa mga taong nakatingin sa atin. At sabi niya dito na pumasok ang no temptation has overtaken you except such is common to man, but God is faithful, will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Bakit pumasok itong bigla? Kasi sa loob ng church ng Corinth, ang problema talaga nila is so much temptation in the flesh, in the carnality, in influence, temptation to be known, to be popular, to be the center of attraction, to be kasi politically they used to it, economically they are always mayaman sila, they can afford, but isa lang talaga ang nasa pulpit. So madaming temptation sa loob. Makita mo naman, no? Pati fornication meron, pati incest meron, naging issue 'yan, 'di ba? Yung stepson nagkaroon ng relationship sa stepmother been brought up 'yon, no? Idolatry and sexual immorality. Oo, kasi yung Corinth itself, no, the city of Corinth is a fast city kung saan marami ding mga prostitute at maraming mga sexual immorality. Napaka-low ang moralidad ng city na ito kasi center nga siya ng trade, no? So, maraming mga ganyan kahit saang banda may temptation. Baka mamaya may addict pa doon, hindi natin alam, no? So, marami ding sigurado ako meron ding mga anong tawag doon, homosexual doon kasi city nga ito. Center. So,
sabi ni Paul, maraming temptations na nangyayari kahit sa loob ng church. Kaya nga sabi niya, in the faithfulness of God, hindi ka ma-overtaken by temptation if you rely on the faithfulness of God. Kasi lahat ng temptation na darating sa iyo, may solusyon ang Diyos. Meron siyang way out. At hindi niya pabayaan na ikaw ay malamon ng temptation, na hindi ka na makakaalpas. Hindi. The Lord is saying, itong mga bagay na nangyayari sa inyo, hindi naman yan nakasolo sa inyo lamang, no? Marami ring dumanas niyan. Pero dapat nag-rely ka sa faithfulness ng Lord, na siya ang mag-aalis sa iyo diyan kung makikinig ka. Kaya pumasok itong verse na ito. Ito, favorite verse natin to. Ako, lagi ko tong binabanggit. When it comes to temptation, no, overcoming temptation, binabanggit ko yan kasi pangako yan ng Diyos sa atin, no? God has promised na walang problemang pumapasok sa atin nang walang solusyon. He is the solution. Kaya kung nadidepress ka, He is your answer, no? Because God is peace and God is the God of comfort. So, hindi pwedeng manatili ang depression na yan, hindi manatili ang problem sa iyo if you have relied in the faithfulness of God. Yun ang sinasabi ni Paul. Kasi sobrang dami po ng problema sa Church of Corinth. Para po talaga siyang modern day church. Hallelujah. Okay, bago ako magpatuloy, nag-recap lang po ako. Meron pa po bang tanong? Sige na, wag na po kayo mahiya. Wala ng tanong. Ba, parang wala akong kausap. Ayan, meron naman. Ayun, yun nga lang, hindi sila umiimik. Okay, walang tanong ha? Sige, walang tanong. Ang hindi nagtatanong, masasako yan. Pastora, Yes. Akala ko walang tanong. Yes. may tanong po ako. Yes. Abot po sa sa marriage. Sa marriage. Okay lang ba na mag-asawa uli ang isang tao na divorce na siya or annulled? Kung wala kasi tayong divorce. Okay, hindi ko masagot yung divorce kasi wala naman dito sa Pilipinas na divorce. Annulled. Oo, allowed yan sa ating batas. And the Lord honors our law, the law of the land. Pwede. No. Kasi kung ang pagbasihan natin ang batas ng Diyos, sinabi niya doon, hindi ka pwedeng mag-divorce o kung mag-divorce ka, hindi ka pwedeng mag-asawang muli, di ba? That is what Jesus said, remain single. Pero inallow ng the grace of God, dahil ang batas ng land sa Pilipinas, no, ay merong annulment and you can marry kasi sa annulment burado lahat. Ibabalik ka sa iyong original name. So no records. Ang divorce kasi parang hindi yata eh. Hindi ko sure kasi wala naman tayong divorce. Pero ang annulment, burado lahat. Pati yung property, susuli sa iyo. Property niya, susuli sa kanya. Yan, lahat sulian. Pati kandila. Yung siguro yung kinatay na baboy, pwede ibalik din yon. Hindi. Hallelujah. Ano sinasabi natin dito? The law of the Philippines allows it. And by the grace of God, He accepted it. Ganyan. So, paano po, saan mai-apply yung sinabi sa verse na ang pinag-isa ng Lord ay walang sino mang makapaghiwalay? Okay. Nung nag-asawa ka, si Lord bang nag-asawa sa iyo? Involved ba si Lord doon? Hindi naman Pastor. siguro, no?
karamihan, tinanong mo ba si Lord na ito bang mapapangasawa mo? Kasi yung verse na yan, no, applies to those si Lord ang nagsama sa iyo, sa inyong dalawa. O baka naman ang nagsama sa inyo ay mag-isang dibdib kayo dahil gusto niyo yung isa't isa. Pero hindi niyo talaga tinanong si Lord. Kasi remember na binigay ito yung batas sa Israelites. No? Ang mga Israelites, puro sila. At ang marriage nila is always based on the law of God. Wala pong ligawan sa kanila. Wala ding yung ginagawa natin ngayon, no? Na nagkakilala tayo, tapos gusto natin sila, ganun-ganon. Walang ganon. It's always a pre-arranged. Si parent ang maghanap. No? Tingnan mo si Isaac. Nagkaroon siya ng asawa, si Abraham naghanap ng asawa para sa kanya, di ba? So it's pre-arranged marriage. So kung pre-arranged marriage yan, at naniniwala ang parents na ito nga ang pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, tinanggap mo yon. So you can never be separated because God has put you together. Pero sa ating mga hintil, hindi natin ginawa yon. Nagdampot lang tayo kung kanino sa gusto natin. Naman. Wala pa siya mamaya. Oo, teka, sandali lang. Ayan. So, nangdampot tayo ng partners natin, pinesent natin kay pastor, at sabi natin, Pastor, mag-iisang dibdib kami. Ang tanong ko doon, si Lord bang nag-isang dibdib sa inyo? Ang sagot mo, si pastor naman ang nagkasal. You're not answering my question. Si pastor nag-bless sa inyo kasi nag-agree si pastor na sa sinabi ninyong dalawa nagmahalan kayo. Pero si Lord ba ang nagbitbit sa inyong dalawa, nagbuklod, nagsama sa inyo? Kinonfirm ba ni Lord ito mapapangasawa mo? Yan din naman ganon. Kasi kung oo, then pareho kayo dapat nasa Panginoon. Pareho kayong nag-serve sa Panginoon. Pareho nyo siyang kilala. Kasi ganun sa Israelite, di ba? Iisa ang Diyos nila. Iisa ang batas. Pero ang nangyari, nung nagsama kayo, nagpa-bless kay pastor, pero magkaiba ang Diyos ninyo. Magkaiba din ang paniniwala ninyo. Paano nangyari yon? So, hindi si Lord ang nagbuklod sa inyo. Kasi walang oneness, walang unity of faith. Ayan. Yan ang sagot ko dyan. No? Hallelujah. So, applicable yon if you have the unity of faith. Meaning, you have the same God, you have the same belief, you have the same teaching. Katulad ng mga Israelites. They have the same oracle of God. They have the same law of Moses. They follow the same Yahweh. So it is Yahweh who put them together. Okay. Praise God. You're Thank you welcome. po. Sino pa ang magtanong? Tahimik ng mga taong to. Hallelujah. Pastora, Hallelujah. Opo. Pastora ako po. Paano po about sa ano rin po to no, sa marriage? Ano po, nung sa first marriage niya, nagkaroon ng anak. Tapos naghiwalay. Tapos nag-asawa po. Uli kasi nga may divorce. Tapos naghiwalay po, nagkaroon ng anak. So ngayon po, kumbaga, single mom siya pero wala sa kanya yung anak niya. Pero hindi ko po alam kung ano po ba yun. Hindi po ba yun masasabing last, Pastora? Teka muna. Yung tao na to nakakilala sa Lord? Wala po. Born again? Ayan, hindi applicable. Mm. We cannot apply the law of God kung hindi siya nakakilala sa Mm. Panginoon.
Cannot. We're talking about here. Pinag-usapan natin ito, yung mga nakakilala. Mm. Kasi ang Church of Corinth, kilala nila ang Diyos dahil si Paul ay Mm. nagtatag sa kanila. Si Paul ay nagturo sa kanila. Bakit sinasabi ni Paul ang Old Testament? Ibig sabihin, alam nila ang Old Testament. Tinuro ito ni Paul sa kanila. Kompleto ang tinuro ni Paul. Batas, ang mga nangyari sa lumang tipan, at ang batas ng bagong tipan. Alam nila to lahat. Kaya nasabi niya ito. Pero kung hindi mananampalataya, ay paano natin i-apply? Hindi nga nila alam yun. Hindi natin ma-apply. Bagamat Mm. may sarili tayong konstitusyon. Sa konstitusyon natin, labag yun. Hindi mo dapat ginawa yon sa constitution, sa family code, hindi po pwede yon. Pero sabi ng batas natin ay dahil dumami na ang mga single parent at marami din yung mga illegitimate children, so nagkaroon ng batas na ang mga illegitimate children ayon sa ating saligang batas ay the same ang kanilang privilege sa legit na children. Dapat parehas lang. Kailan lang yun lumabas, no? Pero dati wala talaga silang pagkakilanlan, wala talaga silang makukuha. Dati yun. Pero may nagpasa ng bill na baguhin. Hindi naman natin anong nakasulat sa batas, hindi mo na mabago. Dadagdagan mo na lang. So, dinagdag yon na ang mga illegitimate, kinanlin na ng parents. At kung anong makukuha ng mga legit na mga anak, the same makukuha din ng mga illegitimate. Meron na silang karapatan ngayon, no? Pero patungkol diyan, bawal 'yan sa atin actually. Hindi tayo dapat gumagawa niyan, pero maraming Pilipinong gumagawa niyan. Kasi yung batas natin walang ipin, no? Hindi pinapatupad. Kaya maraming gumagawa niyan. Pero ang ginagawa na lang ng gobyerno natin is turuan ang mga bata, turuan ang mga magulang na hindi nakapag-aral na i-prevent 'yun. Education ang kailangan, no? So, 'yun po. Marami kasing dahilan para magkakaganyan ng isang tao. Isa na sa dahilan 'yan ay kulang ang atensyon, kulang ang pag-ibig sa buhay niya. Kaya hinahanap niya kung saan-saan. Maraming pong salamat. Praise God. Amen. So, ano po? Meron pa po bang tanong? Sino pa? Pastor, Apostle, Yes po. sorry po, ano lang ako kasi kumakain ako. Sige po. Ito ba yung ito yung sinasabi ni Paul, para lang to sa mga believers po, Oo, itong sinasabi ni Paul, itong sulat na ito ay para sa Korinto. Sa church ng Korinto. Ito yung sulat niya para sa church ng Korinto. At ang church ng Korinto, believers. So sa atin sa for now sa ating generation, ito yung mangyayari sa atin na dapat sundin natin as believers. Oo. Yes. Kasi bagamat sila ay Gentiles, they are believing Gentiles. No? They are believing Gentiles. Parang church natin. Hintil tayo pero we believe in Jesus. Ito yung para sa atin. Yung tinuturo ni Paul sa Korinto, tinuturo din niya sa atin. Kasi ang Corinthian church, nagre-reflect tayo na pare-pareho tayo. No? Pare-pareho sa church ngayon. Kaya applicable ito sa atin. Ayan. Si Marcia sabi niya, Shalom. Pastor Tess, question po. Friend po kasi is asking a favor na samahan ko siya sa old church. I told her siya na lang sama sa akin but refuse and insist na siya ang samahan ko sa old church. And the reason kaya di siya nag-church kasi wala din daw ako doon. Is that called idolatry? That is a trick. Marcia, tinitrick ka niya na ikaw ay
pumasok sa dati mong church. No? Ba, sasabihin mo ba naman, kaya hindi ako nag-church kasi wala ka doon. Ay, ibang klase. Ay kung ikaw pala ang gusto niya, nakasama ka sa church, at hindi si Jesus ang hinahanap niya, ay sabihin mo sa kanya, oh, hindi ako babalik doon. Pupunta ka na lang sumama ka sa akin. Kung ako pala ang hinahanap mo, di sumama ka sa akin doon. Makikita mo si Jesus doon, pero wag mo akong dalhin sa lumang church. Yan ang sabihin mo sa kanya. Trick. That is a trick of the enemy. Patibong. Yes. Wag na wag kang pumunta doon. Kung hindi ka naman sinabihan ng Lord na bumalik ka doon. Hallelujah. Oo. Oh, meron pa ba? Yes, hallelujah. Okay, sige. Tuloy tayo sa ating discussion. Amen. Flee from idolatry. Oh, no. Una, binigyan tayo ng example of the Old Testament na nangyayari ito sa Old Testament. Ngayon, sinasabihan tayo, hindi pala tayo, tayo na rin, pero ang sulat na ito ay naka-intended or ay isinulat ito ay para sa mga taga-Korinto, sa church ng Corinthians. At ito sabi ni Paul, therefore, my beloved, free from idolatry. I speak as to wise men. Judge for yourself what I say. The cup of blessing which we bless is not the communion of, is it not the communion of the blood of Christ? The bread we break, is it not the communion of the body of Christ? For we though many are one body, one bread, one body, for we all partake of that one bread. Hallelujah. Bakit nagsabi siya ng therefore, my beloved, flee from idolatry? Pag sinabi mo kasing therefore, ay sinum up mo na yung conclusion mo kumbaga. So, ano pala yung idolatry? Idolatry ay syempre pagsamba, di ba? Sa Diyos-Diyusan. Pero hindi naman sila sumamba sa Diyos-Diyusan. Nagkaroon lang sila ng sexual immorality, nagkaroon sila ng greed, nagkaroon sila ng power struggle, nagkaroon sila ng favoritism, nagkaroon sila ng mga issues, nagkaroon sila ng mga lahat ng carnality. Idolatry ba ito? Oh yes, because sino ba ang importante? Bakit mo ginawa yan? Sarili. Diba? Sarili. Kasi kung ang importante sa iyo ay ang Panginoong Hesukristo, dapat ang ginawa natin ay sumunod sa batas niya. Oh. Anything that doesn't follow the law of God will end up in idolatrous worship. Sarili ang ginusto. Sarili ang sinunod. No? Si sarili. So, naging idol si sarili. Kasi ayaw mo sumunod sa batas ng Diyos. Di ba? Ginusto mo lang yung gusto mo. So, si sarili. Kaya sabi niya, flee from idolatry. Ibig sabihin, yung self mo, buhay na buhay, at kinukontra ang batas ng Diyos. Nakasentro ka sa iyong sarili. Kaya sabi niya, ikaw mag-judge. I'm dealing with you as a wise person. Wise person, and I want you to think about this question. Sabi niya, anong question? The cup of blessing which we bless. Ano yung cup of blessing? Di ba yung kalis, yung Lord's Supper, meron tayong mga cup. Sa breaking of bread. Yung cup of blessing, the wine or the juice, hindi ba ginagawa mo ito because it is a communion of blood of Christ? Yun ang simbolo doon, di ba? The blood of Christ, the new covenant. Yung yung bread na binibreak natin during the communion, hindi ba
sinisimbolo ito ng body of Christ. So, kung yun naman pala, bakit tayo nagpa-partake? Bakit tayo nagbi-breaking of bread? Hindi ba covenant yun that we are united with Christ? Covenant yun. Covenant yun. Sinasabi niya, nagko-covenant meal kayo. Ibig sabihin, iisa kayo kay Kristo. Dapat united kayo. One mind, one God, one Spirit. Dapat ganun ang faith ninyo. Pero bakit kayo nagkaiba-iba? Yan ang tanong niya. Dapat, kung si Christ lang. Sundin natin ang batas niya. Pero hindi nagkaiba-iba na. Kaya sabi niya, observe Israel after the flesh. Observe Israel after the flesh. Pansinin niyo ang Israel na gusto ang laman. Are not those who eat the sacrifices partakers of the altar? O, di ba? Yung priest, kumakain din naman yun sa altar. What am I saying then? That an idol is anything. Idolatry. What is idol? Idol is anything, or what is offered to idol is anything. Rather, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. Kasi anything that is outside the law of God is idolatry. So, yung ginagawa natin na wala sa batas ng Diyos, hindi umaayon sa batas ng Diyos, idolatry yan. Kaya sabi niya, rather, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Sabi niya, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and the table of demons. Or do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Mas malakas ba tayo kay Lord at pinuprovoke natin siya sa jealousy? God hates idols from the very beginning. Sinabi na niya sa pagkababa niya ng batas ni Moises, yun na kaagad ang sinabi niya. At patuloy niya sinasabi kay Moises, He hates idols. He hates idolatry. Pero yung ginagawa kasi nila, wala na sa batas ng Diyos. At sabi ko na anything that is not in the law of God is idolatry. Habang nagpipreach sa pulpit, at the same time gumagawa ng kasalanan, hindi pinapamuhay yung sinasabi. Yan ang sinasabi niya. Na nagsasacrifice ang mga hintil sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Ayaw niya, sabi niya, hindi pwede na habang ikaw ay nagsisilbi sa Panginoon, nagsisilbi ka rin sa demonyo. Bakit? Nangyari ba yun? Ay, madalas. Madalas itong nangyayari sa atin. Kasi pinapakita natin na tayo naglilingkod, no? We go about the daily activities ng church. Yung dapat gawin sa church. O, nandun ka. Pero at the same time, hindi mo ina-apply yung salita ng Diyos sa buhay mo. Ginagawa mo pa rin yung dati mong ginagawa, luma mong buhay. So you are serving God and you're serving demons. Bakit serving demons ba yung lumang? Oo, anything outside the law of God. Anything outside the law of God is not from God. Ayan. Kaya hindi dapat ganon, sabi ni Paul. No? Hindi ganito. You cannot partake of the Lord's table and the table of the demons. Kaya nga marami nagpipreach, pero at the same time, tumatanggap ng bribe. Di ba?
Oo, tumatanggap ng bribe. Saan? Pagdating ng eleksyon dito sa Pilipinas, marami ng bribe. Ito nga, nakalista na nga ang pangalan nila kasi darating na in 2 years, presidential election. So, nakalista na yung mga pangalan ng mga bibigyan, no? Nagsabit na, nandun na ba ang pangalan nyo? Sabi ko ang pangalan ko nandun sa Lord. Nasa manifesto ng Diyos ang pangalan ko. Hindi na pwedeng mabura yun. Oh. Kaya ayaw kong pumila dyan. Oh, nahaba na ng mga pila kasi mga listahan, barangay to barangay. Kailangan, nandito ka. Kasi malaki yung bibigay, malaki. 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 Maraming mga born again ito. Sabi na, maging practical na tayo sa buhay. Ay, yung pagiging practical sa buhay, ha? Napupunta sa impyerno. Dahil hindi nga po pwede na ikaw ay nanampalataya at the same time tumatanggap ka ng bravery. Hindi po pwede na ikaw sabi mo, Lord, mahal kita, naniniwala ako at the same time nagpo-false witnessing ka. Hindi po pwede. Laban sa iyong kapwa. Ay, hindi naman siya mananampalataya. Kahit pa, lalo na. Paano mo mawiwin yun? Paano mo madadala sa Panginoon yon? Kitang-kita ka nag-false witness ka. Hindi po pwede. Alam ko dati ganun tayo, pero dapat nagbago na tayo. Yun ang sinasabi ni Paul. Dapat nagbago ka kasi you're provoking God to jealousy. No? Tingnan natin yung mga scriptures dito. Okay. The command to serve no other God. Ito, Exodus 20. No, Exodus 20, wala na tayo sa 1 Corinthians. Exodus 20 to, example ito ng mga command ng Lord. Ito, Exodus 21-6, then God gave the people of all these instructions. I am the Lord your God, who rescued you from the land of Egypt, the place of slavery. Verse 3, you must not have any other God but me. Agad-agad. Una, inintroduce ang sarili. Pangalawa, instruction kagad. No other God. Ako lang. Ay. Oo nga, Lord. You must not make yourself an idol of any kind, an image of anything in heaven, on earth, or under the sea. Oh. You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even the children of third and fourth generation. Ang lalim ng mananagot hanggang fourth generation ang mananagot. Of those who reject me, but I lavish unfailing love to 1,000 generations of those who love me and obey my commands. First commandment pa lang naan, ha? Lumabas agad, pagbaba ng 10 commandments. Grabe, no other God. Exodus 20, verse 3. No other God. No idol. Sabi niya, verse 4. Tingnan natin sa iba. Exodus 23:24. You must not worship the gods of these nations or serve them in any way or imitate their evil practices. Oh, no imitation. Kasi para naman sabi nila, okay lang daw to. Kasi galing naman ito sa gobyerno, yung pera ng gobyerno. Really? Do not imitate the evil practices of some people. Hindi naman mananampalataya. Instead, you must utterly destroy or smash their sacred pillars. Oh. Kailangan mo sirain. Hindi yung tangkilikin. Diba? Hindi yung tangkilikin, dapat sirain. Hallelujah. Praise God. At may tanong dito, Pastora, may nakausap po ako na friend na Christian po. She is a fan of SB19. Ano yan?
Starbucks Hindi, 19? ano yan? Ay, ano ba yun? Yung Kawa. pop-up na boy band na Pilipino. Boy ba na Pilipino? Hmm. A pop-up group. Pinoy pop group. Okay. When we saw each other, she told me that although they are secular group, but the message of their songs are nice. Oy. Was just listening to her and told her no when she asked me if I listen to their songs. What's the right thing to say po ng ganito ng instances, Pastora? Tell her. Where is God in all of this? Just tell her, where is God? What does Jesus say about this? This is idolatry. Simple idolatry. You idolize these people. Tanungin mo rin siya, do you know any verses in the Bible that you love and you devote yourself to? Pag wala, ay yun na nga, idolatry. Not a true Christian. Maraming nagpapanggap na Kristiyano. Pagdating sa paghuhukom, sasabihin ni Lord, I do not know you. Kaya ngayon pa lang, ayusin na natin ang ating pananampalataya. Hallelujah. Kaya sabi nila sa akin, kulto yan. Yan si Pastora Tess, kulto. Bakit? Kasi hindi nila ako mapasunod sa gusto nila, kaya kulto. Kaya binitawan ko na ang Backstreet Boys. Patawad, Lord Jesus. Binitawan mo ba yung Backstreet? Paano yung yung the neighbor in front? Hindi, lululoko naman tayo. Backstreet pala. Sa likod na daan. Good. Praise God. Amen, amen. Ako nga gustong-gusto kong kumanta si yun? El Nido. Ano nga yun? Si ano? El something. Yung grupo din. Yung mga Divo. El Divo. Oh, El Nido tuloy. El Divo. Gusto ko silang kumanta. Kasi operatic. No? Pero, well, hanggang doon lang. Hanggang doon kayo. May utos si Lord sa akin. Hindi pwede. Ayan. It's another thing to appreciate is good, but to put your time and so much appreciation, naging idol na, it's bad. You must serve only the Lord your God. Oh, Exodus 23, 25, 26. Hindi natin alam kasi inobsolete na nga to kaya ayaw na pakinggan. Kaya sabi, you must serve the Lord your God. Paano mo i-obsolete to? Kahit si Jesus, sinasabi ito. If you do, I will bless you with food and water. Lagi itong kinokot pag nag-bless ako ng tithes and offering. I will protect you from illnesses. There will be no miscarriage or infertility in your land. I will give you long, full lives if we serve God only. It's a command to serve one God, no other God but the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pangapat, sabi dito, Exodus 23, 32, 33. Make no treaties with them or their God. Hindi ka makipag-treaties. Hindi ka makipagkasundo sa mga taong may other God. Ay. Ganun ka kaagad. Okay. Hindi ako galit sa'yo, pero hindi pwede. Because you have other gods. Kaya nga sabi ng Lord, do not be equally yoked with the unbeliever. Kasi may other gods ang mga yon. No? Kaya hindi po pwede. Ay, mabilis po tayo. Kapag gusto po natin ng ating mga, hindi natin masisisi na, mahal mo talaga yan. Pero may other gods siya. Ay, may other gods ka ba? Hindi pwede. Mas mahal ko si Jesus.
kaysa sa'yo. Kahit na masakit sa puso, ang sakit na mawala, what to do? Mas mahal mo si God. Kasi may other God siya. Don't be equally yoked. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? This is what God is saying. They must, sabi niyan, you should not make treaties. Hindi ka makipag-marry sa kanila. Hindi ka makipag-bond sa kanila. Or their gods. Or ma-entice ka, madala ka. No? They must not live in your land. Dapat sila hindi nakatira sa'yo. Ay, ba't nasa bahay mo? Eh, ba't nandyan sila sa bahay mo? Ay, kasi hindi ko alam to. Or they will cause you to sin against me. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. They will cause you to sin. Kaya nga hindi tayo nakipag-asawa nang hindi kilala si Lord. Pati ang mga anak natin, no. Kailangan makilala nila si Lord. Kung hindi magkakasala, sila mag-i-invite sa'yo to do things that are sinful before the Lord. Tingnan mo. Noon sasabihin ko sa yung mga taga Abu Dhabi, noon, okay lang kung sino-sino yung mga friends nyo. Pero nung nakilala nyo ako, nabago, di ba? Kasi, Amen. sabi ko, kailangan iisa ang ating teaching. Iisa. Ngayon na, ako, yung mga naniniwala lang sa Panginoon, sa batas ng Diyos, sa teachings natin, ano nangyari? Nag-breakthrough. Bakit? Nakafocus tayo sa salita ng Lord. Yun ang ano doon. Importante, nakaka-focus ka sa salita ng Lord. Pero kung sino-sino yung mga ka-associate mo, nag-breakthrough ka ba? Hindi. Sumakit lang ang ulo mo. Oh. Kaya yan. If you serve, sabi niya, if you serve their gods, you will be caught in the trap of idolatry. Hindi na nga ito tinuro kasi inobsolete na nila ito. Bago nila tumalaman, inobsolete agad. Ay, bakit mo inobsolete? Oh, yun ang gusto nila, which is wrong. Oh, iniwan lahat, walang natira. Praise God. Ayan, pastor, sa bahay po, ang isang pastor, mahilig sila mag-Bee Gees song. Oldest ng mga kanta. Kaya naman pala hindi sila makausad-usad dahil nandun sila sa Bee Gees. Kaya ganon. Oh, Manta ng ano, ano? bikining itim. Ang sama. Ayan, kaya ganon, hindi nakapag-breakthrough dahil yun nga po, no? Ayan, ay nasa old pa rin ng buhay niya. Ay kailan mo maranasan ang blessing ng Lord? Kailan mo maranasan ang salita ng Diyos ng pagpapala na sinasabi niya ganito ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay sumunod sa akin? Dapat tinanong mo yun, nasaan yon? Ako mahilig kasi akong magtanong, Lord, nasaan? Kailangan mong tanongin, kasi by faith yon. Ay, naku, ayan na naman tayo. By faith nga yan. Pero ang faith na sinasabi ng Lord, immediate ang result. Eh bakit ilang dekada na, wala pa? Hindi na yan. Wala ka faith pagka ganun. Sabihin naman sa'yo, wala ka kasing faith. O baka naman, wrong teaching. Kaya itutuwid natin ang ating mga sarili pagdating dito, mga kapatid. Sandali lang, commercial muna tayo. Ituwid natin ang ating mga sarili pagdating dito. Sapagkat kung hindi mo pa rin naranasan ang breakthrough mo, ibig sabihin, malayo ka pa sa katotohanan ng iyong pananampalataya. Tingnan mo rin si Pastor, kasi by faith yan. Ako, yung by faith na yan, kailangang mangyari na. Kung walang nangyari, ang sagot mo dyan kay Pastor, ang tanong mo pala kay Pastor, nasaan yung faith natin? Bakit walang nangyayari? O yan, magagalit na si Pastor sa'yo niyan dahil hindi ka na niya masagot. O, di ba? O bakit yung mga bago natin?
agad-agad, breakthrough. Bago pa lang sila. Kasi we are teaching one God, one Spirit, one commandment. Di ba? Iisa. Ito yung sinasabing the unity of our faith. Mabilis ang sagot. Pero kung hindi ka united, ay, kawawa. Sayang lang. Sayang laway natin. Pinuhunan pa naman natin to. Hindi ka na nag-breakthrough. Sayang naman. Hallelujah! Ayan, praise God, hallelujah. Isa pa. Sabi dito, Leviticus 26, 1-2. Do not make idols or set up carved images or pillars, sacred pillars or sculptured stone in your land so you may worship them. I am the Lord your God. Ayaw ni Lord na maglagay ng idols. Eh sabi mo na, wala naman akong idols, wala nga akong nilagay ng ganyan sa bahay. Wala. Wala akong sculpture. Wala, pasurasin, wala. Wala talaga. Sumunod ka ba sa batas ng Lord? Ginawa mo araw-araw sa buhay mo. Minsan, ikaw ang idol mo. Sarili mo ang idol mo. Kaya hindi ka makasunod. Wala pa ring lusot. Tinatamad kasi ako. Ganyan nga ang idol. Sinusunod ang sarili. Ayan. Design lang naman sa bahay yung mga sculpture. Ano bang sabi ng Lord? Huwag ka rin maglagay ng sculptured stones in your land. Hindi ka rin design. Anong design yan? Tanggalin mo yan dahil utos ng Lord. Wala. Siguro ikaw na naglagay, design yan sa'yo. Paano naman yung mga apuhan mo? Ano kayang tingin nila dyan? Ay, wag mo tanggalin kasi si Lolo ang naglagay niyan. Mahalaga sa kanya. Naging idol na nga. Tayo pa ang nangtisod sa kanila. Yan ang nangyari sa tribe ni God. GAD. Na nawala ang tribe of God, nabura. Pagdating mo sa Book of Revelation, sa 12 tribes of Israel, 11 na lang. Nabura yung tribe ni God. Bakit? Naglagay sila ng altar as symbol lang. Hindi naman sila mag-worship doon. Totoo yan. Pero doon sa pagdating ng mga henerasyon, maraming henerasyon dumating. Kasi yung ancestor natin naglagay nito as symbol, i-worship yung symbol. Hanggang napuno sila ng idols. Nabura sila. Kahit tingnan nyo sa Book of Revelation, wala ang pangalan ng tribe of God. Yan. You must keep the Sabbath days of rest and show reverence for my sanctuary. I am the Lord. Importante sa Panginoon ang kanyang Sabbath day. That you return to Him every Sabbath day. Honoring Him, worshiping Him. Kasi busy ako pag Sabbath day. Wala kasi akong day off. Idol mo nga sarili mo. Utos na nga to Paano natin sinunod yung gusto natin na mayroong utos? Diba? Kaya sinasabi ko, lahat ng ginawa mo na labas sa kautusan ng Diyos, idolatry. Utos na yan. Hindi ka pwedeng mag-overtime sa Sabbath day. Sabihin mo sa amo mo, sorry, I need to worship my God. Pero ikaw na, sige sir, sige. Kailangan ko kasi, sige. Ay. Kaya wala ka talagang pagkatakot sa Panginoon. Leviticus 26:23-26. And if you fail to learn the lesson and continue
your hostility towards me. Kapag binayolate natin ang batas ng Diyos, tayo ay naging hostile. Pag sinabi mong hostile, tayo ay nagiging, anong tawag ng hostile sa Tagalog? Mapanakit ka sa Panginoon. Ano bang tawag doon? Laban ka sa Panginoon. No? Inaaway mo siya. Then, I myself will be hostile toward you. Naku. Huwag nating hintayin na magiging kaaway natin ang Diyos. No? I will personally strike you with calamity 7 times over your sins. No? 7 beses. I will send armies against you to carry out the curses of the covenant you have broken. Pag nabali natin ang batas ng Diyos, binali natin ang ating kasunduan sa Kanya. When you ruin your own towns for safety, I will send a message, as I will send a plague to destroy you there. Kahit saan tayo pupunta, papadalhan tayo ng salot ng Diyos. And you will be handed over to your enemies. I will destroy your food supply so that the 10 women will need only 1 oven to bake the bread for their families. They will ration your food by weight, and though you have no food to eat, you will not be satisfied. Even if you have food to eat, you will not be satisfied. Ito ang unang mangyayari sa atin kapag nagpatuloy tayo sa ating idolatry. Mawawala ang ating provision ng pagkain. I will destroy your food supply. Uy, nakakatakot. Ngayon, marami kang kinakain dahil blessed na blessed ka ng Lord. No? Sabi niya, if you serve me only and you will not serve idols, I will cause your harvest to overtake. Ang ganda. Mag-overlap ang harvest mo. Plenty will come to you. Pero kung hindi, I will destroy your food supply. Naku, puputulin ng Lord ang ating provision. Kaya nga, 10 babae magluluto sa isang oven. Kasi wala namang pagkain. Yun na lang. Paghati-hatian na. Then the ration of your food by weight. No, susukatin yung pagkain. Kasi by rasyon-rasyon kasi kulang. Kahit meron kang makakain, hindi ka rin masatisfy. Yan ang pangako ng Lord sa mga pasaway. Sa mga pilit na gumagawa ng idols. God hates idols. He hated it. So, magbago ka na. Ayan. And all glory to God. All things are lawful for me. Oh, ito na. Sabi niya. Ang una sabi niya, there is no temptation that comes to you except what is common to man. And God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond your capacity. Ngayon, sabi naman niya, all things are lawful. Lahat pwede. But not all things are helpful. All things are lawful for me. But not all things edify. Let no one seek his own, but each one the other's well-being. Kasi sinasabi ni Paul dito, pwede mo namang gawin lahat. Malaya ka naman gawin lahat. Kaso lang, ito lang sasabihin ko sa iyo, hindi lahat nakakatulong. Pwede mong gawin lahat. Malayang malaya ka. Pero hindi lahat nakakaayos ng buhay. O, di ba? Sabihin mo, malaya akong kumain o kain ka ng kain. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba? Hindi tama na laging kumakain kahit ano kinakain mo. Nilinis na ito ng banal na dugo ni Jesus. O sige, at anong nangyari sa'yo? Dahil wala kang disiplina. O di nagkasakit. Because it's not helpful. Itong katawan, sino ba kasi nagsabi sa atin na ang katawang ito, pinapakain natin ng 10 beses? Sino nagsabi sa atin yan? At 10 beses na nilulubog sa mantika. At binabalot ng pulot kasi masarap. Sino nagsabi sa atin yan?
Si carnality nagsabi niyan. O, di ba? Gusto natin yung nagdi-drip yung butter kasi ang sarap, sarap. Sarap talaga. Ay. Masarap nga. Pagtingin mo sa salamin, hindi mo nakilala. Uy, sino itong babaeng ito? Di ba? Kasi lumba-lumba ka na. Hala, sino kaya ito? Anong nangyari di? Alam mo si Bishop na ilalaglag ko na naman si Bishop, ha? Palaglag nga. Noon, nung nasa Qatar kami, ang hilig kumain. Kain. Ano ba nangyayari dito? Parang dolphin ito. Pag hagisan mo ng tinapay, hinahabol. Tapos sabi niya, "Oh, masarap 'to." Pero hindi natutulog ng maayos. Kasi yung trabaho niya, magbubukas ng tindahan, 'no? Dahil retail manager siya. Magbubukas ng puro stress. So, kain. Gusto ko na habang naglalakad kumakain ng french fries, kumakain ng anong tawag dito, burger, pizza. Kahit gabing-gabi kain. So, yung mga kasama niya kain din. Makikita mo na silang lulusog nila, lalaking bibilog. Grabe. 'Pag umupo si Bishop sa upuan, kawawa yung upuan. Split agad. 4 na paa, magkakahiwalay yan ng dahan-dahan. Hindi kaya. Tapos, mahal na mahal siya ng mga tao. "Ay, pastor, mayroon akong niluto." Ay, kakain lang, kain ulit. Ibang klase. Sabi ko na gano'n, hirap na hirap akong nakatingin sa kanya, 'no? Pero feel niya, ang gwapo-gwapo niya 'pag nakita niya ako. Ay, siyempre. Confident lang sa sarili. Oo, talagang, Pero sobrang laki. Sabi ko, "'Tong matabang ito, tusukin ko 'to ng karayom, baka lumiit." Ngayon, umuwi ng Pilipinas, sabi ko magpapayat ka. Para sa akin at para sa anak natin, magpapayat ka. Sabi niya, "Ay, nahihirapan ako, nai-stress ako." Nai-stress siya sa mga churches na hinahawakan niya. Ay, lalo siyang lumaki. Anong nangyari sa'yo? Year after, magpapayat ka, magpapayat. Ano ba? Di talaga siya nakikinig sa akin, 'no? Hanggang sa dumating ako, hindi na tayo kakain ng mga ganyan ang kinakain, gulay. So, umiit siya ng konti. Pero ito na-stroke na. Kaya sinasabi ni Paul, "All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify." Kasi hindi naman sinabi ng Lord, pag hindi na tayo makakain ng gusto natin, sinasabi natin, "Lord, nagutom na ako." Ay, grabe. Nagutom agad. Di lang nakain yung gusto mo, gutom agad. 'Di ba? Maraming guilty dito, nananahimik. Oo, 'di ba? Nananahimik. Praise God. Pero, kaya nga, balita ko sa Samar daw, sabi nga ni pastora, "Uy, umuwi na kayo." Wala na. Dahil ayaw nilang umuwi. Praise God. Masarap kasi yung luto ni Pastor Nong. Ayan, thank you Lord. At Mildred, pastora, may tanong po ako. May nagsabi kasi sa akin na nabili ko daw ang batas ng Panginoon. Nabali ko daw ang batas ng Panginoon sa Hebrews 10:25 dahil di ko daw ginalang ang Sabbath day dahil laging online service po ako. Oh, sino nagsabi niyan? Ay. Ano ba? Pandemic, nilabag lahat ng tao. Mali yan, wrong application. Gusto lang nila na mag face to face na sa kanila, no? The same din yung ginagawa natin. Nagsa-Sabbath day tayo, hindi mo nilabag.
Hindi mo na lang. Nagsa-Sabbath day tayo. Word of God ang ginagawa natin. Oh, kung sila talagang Word of God na ba talaga? Pag after ng meeting, saan sila nagpupunta? O na nagchichismisan na. Applicable na kasi ngayon, nagbago na ang panahon. Pwede na ang online. Hindi lang face to face. Pwede na. As long as you are still putting the principle of gathering. Gathering din yun. Sa totoo lang, wala kang nilabag. Ay. Masyado naman sila. Okay. Outdated. Outdated. Ayan. Eat whatever is sold in the meat market, asking no questions of confidence for confidence sake. For the earth is the Lord's and all its fullness. Bakit ito? Nasabi niya, yun nga pinag-usapan natin, di ba? Hindi na malaman yung may grupo na gusto sabihin na bawal yan kung walang nakatatak, bawal. Kung may nakatatak, yung isang grupo nun ayaw tatanggapin. Kasi nga, merong dahilan yung ganong klaseng pag-uugali. Now, kung anong meron sa meat, sa market, sabi niya, kainin mo. Basta, you need to give thanks to the Lord. Pasalamatan mo sa Panginoon na ito ay galing, you need to recognize God. Yung iba nga, kumakain na lang. Wala namang walang tawag dito, walang pasintabi, basta kain tayo, kain lang, no? Hindi rin po pwede, mga kapatid, na hindi ka magpasalamat sa Panginoon sa mga bagay na tinanggap mo, pati kasama na rin ang pagkain. You need to give thanks unto the Lord. Hallelujah. Ayan. Amen. Hallelujah. Praise God. May tanong pa po ba? May tanong pa po? Hallelujah. Amen. O sige, wala nang tanong. Thank you, Lord. Okay, mag-stop share muna ako. At, okay, salamat po. Ayan. Amen. Glory to God. So, yun muna ang ating pag-uusapan kasi I want you to think about it. Maraming mga bagay na makikita natin sa ating sarili. Akala natin wala tayong idolatry. Anything that takes God's time is supposed to give time to God, no? With all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. Kasi this is loving God with all of your heart, with all of your strength, with all of your soul. Ay kinuha ng ibang bagay, that becomes your idol. No? Hindi dapat. Kaya kung ano yung utos ng Lord, kung mahal mo talaga ang Diyos, sundin mo. And you will break through, truly. Yung may sinabi ang Panginoon sa akin nung 2020, yung nangyari kay Bishop. Ang sabi niya, before na nangyari yon, no, sabi niya sa akin ay, through the man of God din naman, na hinanap ako sa Facebook. At sabi niya na, beautiful things will happen to you after these trials that will come in your life. Winarningan niya ako, it will pierce your heart. Nung mangyari yung kay Bishop, a year after yata, nangyari kaagad yung kay Bishop. Nakalimutan ko yun. Naalala ko na lang nung nasa, na si Bishop, nasa ICU. Nakapasok na siya ng ICU. Sabi ko, oh my God, ito ba yun? Sabi ko noon, ito na yata yun. Then I talked to Bishop. Sabi niya, oo, ito na nga yun. Okay, so nalagpasan natin. Thank God, nalagpasan natin. So, we have to wait for the beautiful things. Matagal na na-realize, ano ba yung mga beautiful things? Marami. Sunod-sunod. Revival. Sunod-sunod. Signs and wonders. Church grow. Life change. Spread like fire. Ang ganda. No? And ngayon, meron ginawa si Lord. Yung music natin, wow, beautiful.
Pero hindi na natapos doon. Until now, God is still showing beautiful things. Ngayon na, natagpuan ko yung beautiful, the gate beautiful. So, the gate beautiful? Kaya natanong ko kay Bishop, what does it mean? Ito pala, these are still the beautiful things. Dahil yung revelation ng Panginoon about sa gate beautiful and how si Peter, doon talaga niya ginawa yon, no? Yung manifestation of the power of the Holy Spirit, doon talaga sa gate beautiful. It was a hudyat for me. God is up to doing something beautiful in my life. No? And God will do beautiful things in your life also if you obey. Sa aking mga kapatid, nakita niyo naman ang aking obedience. Lalo na sa life change, no? Kitang-kita nila yung mga sufferings namin. And how we demonstrated our faith. Undeniable, because God is making it public all the time. If you can follow the commandments of God, endure mo lang. It's really a battle. Sabihin ko sa iyo. May promise ang Lord. Sa Israel, may promise ang Lord. But the promises, nakafix na kay Lord na sa kanila yon. But the promises, they go through the battle to get it. Ha? Hindi naman sila hinan over na lang yung Canaan to be theirs. They have to fight. They have to annihilate, patayin lahat ng mga nakatira doon. Dahil si God pinangako niya itong sa amin. Maraming promises si God sa atin. But you and me needs to fight for it, to get it. If someone is stealing or destroying your family, and God is promising that He will fight for you, fight! Ilapaglaban mo. Do not allow the devil to steal any of your family. Just say, no, this is what God said. I will fight for it. Tatayuan ko to. Hindi yung na, kasi ganun talaga eh. Kasi, hindi mo makukuha. Hindi mo makukuha. Yung life change, kailangan kong lumuhod night after night. Lord, I don't know this. I don't know. Pero sabi ng Lord sa akin, I make you the manager of life change. Do not fail me. I will give everything you need, but do not fail me. That dream, meeting ko kay Jesus, napakagandang office sa heaven pa. Kaya ang life change, I'm telling you with all of my heart, it is true. This dream in 2018. Oo. 2018 ko to natanggap. March 2018. Life change is a ministry of God. Binaba sa aming mag-asawa. We prayed for the name of the ministry. God gave that name, Life Change. At yung meeting na yon with Jesus, sabi niya sa akin, ibibigay ko sa iyo. And then they anoint me as pastor. Nung inanoint nila ako as pastor ng Life Change, it was not an ordinary anointing. Nung inordain nila ako, nagkaroon ng earthquake sa loob ng building. The building shook with the power of the Holy Spirit. Because life change is of God. Kaya kailangan luhod. Lord, what will I do? Lord, hanggang ngayon ganun pa rin. Whatever ministry that the Lord has given you, fight for it. Fight it on your knees. This is how you battle the promise of God. Kung ano man ang pangako ng Lord sa iyo, go on your knees. Doon mo dalhin ang gyera
on your knees. Hindi yung magtatalak ka dyan. No. Tawa ka lang. Ano sasabihin nila sa'yo? Tawa lang. No? Whatever God has promised you, fight it on your knees. No? Win your battle. The Lord is already saying that it is yours. Okay. Okay, go. Hallelujah. Praise God. Ayan. Binigyan sila Mika ng labubo. Dolls. Talaga? Sino nagbigay? Tinapon na. May nagpasalubong din ng evil eye bracelet. Binagsak din. Hallelujah. Rosario may nagbigay din. Tapon lahat. Ayun. Salamat sa pagtuturo, mentors. Oo. Hallelujah. Praise God. Ayan, pag may nagbigay pa ulit, sunugin mo. Gupit-gupitin, sirain mo. Ganon. Hallelujah. Ay mali po palang ibinalik ko po sa simbahan ng Katolik ang mga rosary at mga idols. Binalik mo ba? Wala tayong magagawa, binalik mo na. Mali yun, dapat yun sinunog. Kasi yun po yung ginawa ko noon kasi I don't know what to do with those things. Kasi hindi mo alam yan, okay lang. Kasi hindi mo nga alam. But dapat po, sinunog, sinira. Ganyan. Okay? Amen? Hallelujah! Any other question? Tulad ng kanina, no? Nasa TSMD, ano daw ang gagawin sa idol? Si IZ nagtanong, taga 168. Kasi kawawa naman ang idols kung sirain niya. Ay, walang kawawa diyan. Pag mga ganyan, seryoso ako, no? You have to destroy it. Because that is the command of God. Nakita niyo yung command ni God to destroy. Next time, wag na kayong magtanong kasi nandun na yung utos to destroy it. Hallelujah. Okay. Wala nang tanong? Ay, ito pa naman ang exciting. Pasako ng pasako ito. Hanggang matapos. Hanggang chapter 16. Pasako ng pasako ito. Hallelujah. Nabago ba tayo? Nagkaroon ba tayo ng realization sa mga ministries na ginawa natin? Dapat, no? Dapat. Amen. Amen po. Maituwid tayo, maituwid ang ating kaisipan. Kasi ministry itong pinag-uusapan ni Paul sa mga taga-Corinthians. Amen. Hallelujah. Praise God. At magpatuloy pa rin tayo sa Friday. Sa Friday na pala. Hindi pala, next week. Patuloy pa rin po tayo. Yes. Meron pa tayong konting pag-uusapan sa chapter 10, okay? Pag-uusapan pa natin ang verse 25 hanggang dahan-dahan lang para maintindihan. Verse 25 hanggang 31 at 33, no? Dahan-dahan lang para maunawaan natin ang mga kanyang mga sinabi. Kasi nakita nyo na kasimpleng few verses. Ang dami pala niyang reference. Tama? Umuo naman kayo. Amen, Amen. Pastor. Amen. po. Ayan. Teka, may mga librita din pong galing kay Mama from Pinas. Librita, sunugin niya. Sunog po dito. Punit-punitin. Bawal sunog. Punit-punitin na. Punit-punitin mo. Yung galit na galit ka. Punitin mo na galit ka. Yun. No? You need to do that. Hallelujah. Ayan. Wag mong itago yan, ha? Punit-punitin mo talaga yan. Destroy it. Ayan. Nakita natin na ang letter ni Paul ay marami pala siyang references. No, hindi lang basta basahin mo ng ganon. Marami siyang, tingnan mo, nung nag-refer siya sa Old Testament, hindi natin maunawaan kung hindi natin babasahin mismo yung kanyang ipinakita, di ba? Na example. Kaya pinakita natin yung saan galing yung sinasabi niya. Nakita natin sa Numbers, ano?
At ito naman, ano, na, ayan, o siya, punitin mo mamaya, Marcia. Tapos ito naman yung batas ng Diyos, di ba? Saan ba nanggaling yung idolatry? Oh, idolatry, paano ba maunawaan? Wala naman akong idol. Ngayon, nalaman mo, anything outside the law of God is idol. So, kailangan sundin. Pinakita natin yung mga sinasabi ng Lord na bawal yung idolatry. So, ginagalit si Lord sa idolatry. So, naunawaan mo na ngayon, mas malawak ang iyong kaisipan. Hindi lamang na-confine ka sa letter na hindi mo alam kung saan pinagkukuha ni Paul. Then, makikita mo na hindi obsolete ang batas kasi si Paul, nire-refer niya doon mismo sa Old Testament law. Tama o mali? Tama, Pastor. Tama. Thank you, Lord. Ayan. O, ano daw? Kaya nga po, kaysa mag-iyak-iyakan ako. Huwag ka mag-iyak-iyakan. Maggalit-galitan ka rin. Doon sa mga libreta na yan, no? Huwag ka umiyak. Galit-galitan na. Gigil ka. Kayo ang dahilan. O, ganun. Sabi ng ganun. Sabi ng Lord, sirain ko. Yan, ganun. Hallelujah, praise God. Huwag mag-iyak-iyakan. Sige, Tons. Elder Pastor, yung artworks. Pero yung, ano ba yung mga Chinese. characters? Ay, hindi Chinese character. Mas di ba nga uso dito yung mga paintings. Yung ibang painting nila is may mga hugis na mga muka-muka, ganyan. Bawal We should din yun, di ba? have that. Yes. We do not put that kasi yung mga ornaments, narinig mo yun sa sa the study of the book of Enoch. The ornaments are coming from the devil. Di ba? So, kahit yan, hindi, wala. Amen. Tanggal mo talaga lahat yan. Ayan, praise God. Amen. Hallelujah. Ano ba? Tanong. Dami palang nalalaman ninyo ngayon. May isa pa. Oh. Sa bahay ng pastor may nakita akong figurine na duwende. Mas lalo. Ano? Kaninong pastor? Mamaya sabihin ko kung kanino. Ay, ay, ay. Ay, wag na. Kung ayaw natin na magkakagulo-gulo pa ang buhay natin, tanggalin ang mga yan. No? Kasi galit na galit si Lord talaga diyan eh. Nasa first commandment niya, kaagad-agad. Bakit pa natin yan? Pwede naman to. So, yan eh. Hindi Pag sinabi ng Lord na no, it is absolutely no. Ayan. Yes, Doña Flora. Apostle, kasi yung aking anak, nagko-collect siya ng Pokemon. Bakit monsters? Yan Yung ang Pokemon. mga stuffy, tapos meron siya. Kasi nung maliit yan siya, may collection yan siya ng Pokemon before. Nung maliit siya, 2 years old siya. Tapos ngayon pinamigay namin. Ngayon, Nag-collect bumalik ulit. ulit, nang-collection siya ulit ng mga stuffy naman, ng Ipag-pray Pokemon. mo. Alam mo, I'll give you a story. This is a real story. Si Mommy Star, si Estrella Galan. Kilala niyo 'yan, di ba? Nasa TSMD, taga South Korea. Yung anak niya nag-iisang babae, si Abby. So, sa Japan pa si Abby noon, bumili siya ng malaking stuffed toy. Kasi sa Japan, maraming ganyan eh. So, bumili siya. Iniwan niya doon sa tinitirhan sa kwarto niya. Yung ba niyayakap-yakap mo pag natutulog ka na, no? Bumili siya, pares yon, pares. So, one day, umuwi siya. Siya lang mag-isa sa room niya. Pagbalik niya sa room,
Nakita niya yung stuffed toys niya, nag-uusap. Oh, yung niyakap-yakap niya, nag-uusap. Eh, sabi niya, ba't nag-uusap ang mga 'to? Eh, stuffed toy lang naman 'to. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga stuffed toy, binigay niya. Kasi hindi pa siya Christian at that time. So, ay Kristiyano siya kay pastor ang tatay niya, eh, pero sabi niya na, "Ayaw ko na niyan." Gano'n ang ginawa. So, what does it tell us? It tells us na anything can be used. Kasi inadulise natin niya, binigyan natin ng affection, binigyan natin ng character, o papasok do'n ang demonyo. Yung gano'n. Kasi Apostle, kasi ano, nung umuwi kami ng Pinas, lagi sila kasi 'pag may time pumupunta sila sa ano 'yun? Anong arcade 'yun? Time zone. Time Zone. So tapos nanalo siya ng ano, ng stuffing nga ng Pokemon. So ang ginawa ko, kasi lagi kong bitbit yung aking anointing oil. Kinukuha ko sa kanya, binubulungan ko yung sa tainga mismo. ng anointing oil. So, sabihin ko pala siya na ano, na hindi dapat. Kasi mga apo ko ganun, nagko-collection, nag-ano din, ng mga Hindi. stuffing. Hindi na. Kasi yung affection niya doon Oh. will cause it. Oh. Meron din yung ano, Mm. meron din yung nag-collect ng ano naman yung robot Gundam. Daming robots niya, no? Gaganda, may stunty pa. Binidyo niya, nakalimutan ko na ito, matagal na. Binidyo niya 'yon. So, ano nangyari? Umuwi siya. Nagfe-fencing yung mga robot niya. Gumalaw, sabi niya, "Guys, tingnan mo 'to." So, binenta niya lahat ng mga robots niya collection. Kasi gumalaw mag-isa, nag-away-away mag-isa. Eh, gusto mo 'yun bang gusto mong mangyari pag-uwi mo may nagsusuntukan yung mga stuffed toy? Baka matakbo ka. Hallelujah. Kaya totoo mo 'yun, 'no, totoo mo 'yan. Like lang yung Labubo, umuwi sila, gano'n din ang experience nila. Gano'n na gano'n. Kasi ito nakita namin sa Taiwan, sa Hong Kong, ito yung, kahit sa Japan, 'no, yung mga stuffed toy na 'yan ang talagang mataas ang market nila. No, ang taas ng market nila na they affect every kids and adults. Hindi ko alam kung ano kayo meron dito pero ay, ay, ay. It's an idol. Ayan. Pag-uwi ko sa Pinas, tagpos ang figurines ni mama. Oo, nagbabatya ka ha. Gawin mo 'yan. Kaya lang maaway ka ni mama. Ang ate ko Pastora Tess, tinanong niya ang rebulto kung totoo ka, magparamdam ka. Pag hawak niya, uminit daw ang sabi niya, oh. Kaya naniwala naman si ate mo. Ay, ay, ay. Ibig sabihin nun, may laman yung rebulto, may laman. Eh, merong kaming nakasama sa ministry before, 'no? Gumagawa siya ng rebulto, siya mismo gumagawa ng rebulto. Oo, binibenta. Tapos sasabihin pa, "Anong gusto mo?" Ta's mag-o-order, "Anong gusto mo, milagrosa o normal?" Uy, meron palang gano'n, pati milagrosa o normal. Sabi na, "Oo, ano lang 'yan, 'pag milagrosa lang 'yan pastora, sandali lang 'yan. Ano lang 'yan, lagyan mo ng barbecue stick at meron yung asin at meron yung kulay, doon dadaloy yung color. 'Pag nainitan, lumalabas yung paint, nga sabi ng dugo."
Pagka normal lang, walang ganun. Sabi ko, so ano masasabi mo? Itong mga rebulto na sinabi niya na kumikilos, nagpaparamdam, ano. Sabi niya, si demonyo yan kasi butas ang loob niyan eh. Pwedeng pasukan. Yun, gumagawa ng rebulto yun ha. At saka, hindi lang siya gumagawa ng rebulto. Ano din siya? Anong tawag doon? Spiritist. Espiritista. Ang kapatid niyang mangkukulam na. Espiritista. Yung nanay nila mangkukulam. Yung ate niya talaga mataas ang ranggo nun. Pero nung nag-COVID, kasi sama siya ng sama sa amin. Gustong-gusto niya kami. Okay, pero mataas na ranggong mangkukulam. Nung nag-COVID, tinanggap niya si Christ bago siya namatay. Iyak ng iyak pa siya sa akin, kapatid niya. Sara, si ate. Sabi ko, patanggapin mo kaagad. Tinanggap niya si Kristo. Sabi niya sa kapatid niya, matagal ko nang tinanggap. Kailan? Nung nagsama-sama nga sa amin. Tanggapin mo ulit. Ngayon sabihin mo. Sinabi niya. Kaya hindi niya masabi-sabi noon. Kasi pinipigilan siya ng evil spirit. Sinabi niya yon. Pero nasave pa rin siya. Tinanggap niya si Lord bago siya mamatay. Pumasok sa hospital, hindi na nakalabas na buhay. During during pandemic ng COVID-19. Ang daming na Kristiyano nun, ang daming na deliverance nun. Time na yon. Pero ang tanong, nasaan na sila? Yung iba namatay, nakita na sila ni Lord, praise the Lord. Pero yung mga buhay, ay, ay, wala ka. Ayan, witness yan. Isa diyang witness si Doña Flora. Hallelujah. Ang tindi. Ayan, praise God. At sabi dito, ano daw sabi niya, ang bagong ministry, ginahandle ko ngayon lahat ng Catholic after nila mag-EGR. Yung mga rebulto nila, tinatanggal nila at nilalagay sa sako, binabasag ang lahat. Na galit sila ngayon, masaya silang nag-share sa SLA ng mga testimonies. Amen, amen. Glory to God. Hello, Pastora. Ask ko lang din na pati ba yung doll ay kasama din sa mga stuffed toys na dapat itapon? Opo. Idol din ba yan? Yes. Anything you put your affection to is an idol. Yung mga teddy bear, Pastora. Nako, gusto mong tabi, no? And you give your affection to the teddy bear. Ibigay mo kay Doggy yan. You don't do that. You don't Lord, baka pwede ganito. Magagalit si Lord niyan. Kasi specific ang instruction niya. No? Specific. Don't give your affection. Yung mga teddy bear, niyayakap-yakap mo pa nga yan Kasama pa sa pagtulog. Sabihin mo sa akin, walang affection? Ay, kung walang affection yan, katulad niya na lagay mo sa bag mo, nakasabit, wala kang pakialam. Yun, walang affection yun. It was just a decoration. Pero, pag nagbigay ka na ng affection, nagagalit na si Lord. Ayan. At si nanay po ni mama at mga kapatid po ni papa, mga espiritista daw. Ay. Po sila. Tas dami-daming rebulto sa bahay nila. Sabi ko po, Christian na po ako. Sabi sa akin, makinig sa mga ganyan. Kasi, yung espiritu daw ng ninuno nila, magalit at i-curse daw ako. Ay, huwag ka matakot sa curse nila. Tayuan mo ang pananampalataya mo kay Jesus Christ. No? Sabihin mo sa kanila, wala sa Bible yan. Sabihin nila, Katoliko sila. Kahit sa Katoliko, bawal yan. No? Bawal yung sinasabi nila. Wala, hindi yan tinatanggap din ng Katoliko.
So, ikaw, Marcia, tayuan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. And be an example to them. Makita nila ang Panginoon at mabago din sila. Amen. Hallelujah. Meron pa po ba? O, lumagpas na tayo ng 21 minutes. Sige, magpapaalam na tayo. Wina, mag-pray ka na. Let's pray po. Hallelujah. We praise your name, O God. We thank you so much. Father God, maraming salamat po sa mga oras na ito. Salamat po sa katuruan na ibinaba po sa amin ni Pastora Tess sa mga oras na ito. Thank you, Lord, na maraming nasako at marami ring natutunan, Panginoon. Amen. Thank you, Lord God, sa buhay ni Pastora Tess na patuloy niyo pong gamitin at pagpalain ang kanyang buhay, more revelation, Panginoon, upang bahagi niya pa rin po para sa amin. At kami rin po, Panginoon, Lord, iukit niyo po sa aming mga puso, Panginoon, ang aming natutunan sa mga oras na ito, na hindi ito manakaw ng kaaway, bagkus, Panginoon, ito, Panginoon, ay may sa pamuhay namin, O God. Salamat, Lord, sa mga narito, Panginoon, na nagbigay ng oras, Panginoon, upang makinig sa mga katuruan, Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa pagkakataong ito na marami na naman kami, Panginoon, natutunan at dalangin po namin, O God, na ito ay may bahagi rin namin, Panginoon, sa aming mga kapatiran, O God, even, Panginoon, sa aming pamilya. Thank you, Lord, na sa katuruan ni Paul, Panginoon, ito ay maging gabay namin, Panginoon, na aming maunawaan at isa pamuhay, Lord God, na ito, Panginoon, ay wake-up call para sa amin, O God, na magbago kami, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Thank you, Lord God, sa mga oras na ito, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, ang iyong kapayapaan at ang pagmamalo, pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Lord, ay dala-dala namin, Panginoon, sa aming pamamahay, O God. Ang iyong kapayapaan, Lord God, ang siyang maghari sa buhay namin, Panginoon, sa bawat pamilya namin. At Lord, sa aming pagtulog, hinihiling po namin ang banal na Espiritu na siyang magposes sa aming isipan, sa aming puso, sa aming kaluluwa, Amen. na mapayapa kaming matutulog, Panginoon. At bukas, O God, gigisingin niyo po kami, hallelujah, na isang merong bagong pag-asa, bagong umaga na nanggagaling sa iyo. Salamat, Lord God, at mangusap ka, Holy Spirit, sa aming pagtulog, even sa aming mga panaginip, ay maranasan ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. We give you all the glory and honor in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Maraming salamat, Wina. At God bless everyone. Maraming salamat din sa inyong pagdalo. God bless. Next week po ulit. Yes, bye-bye.